Hello po sa mga guro natin buong bansa. Di ba sumulat tayo sa Supreme Court, no? Sa Supreme Court para doon sa mga garnish na teachers yung kanilang concern. Ngayon, nag-reply na yung Supreme Court via message, via email. Yan. Sumagot sila, nag-reply sila sa akin. Ang signatory si Attorney Mel Christopher Lantion, SC Senior Chief Staff Officer, Office of Court. Administrator Maria Teresa Dolores C. Gomez Estueta, Supreme Court of the Philippines. May number sila. Ngayon, ito yung sagot nila sa akin. This is concerning your respective letters to the Honorable Chief Justice regarding this court's garnishment of public school teachers' salaries. To clarify the issues brought up and to enable a more informed examination of the concerns at hand, may we kindly ask, sabi niya. In the letter of Mr. Danug, reference was made to the RTC's ruling continuing that only the property and money solely owned by the defiant shall be given to the plaintiff. In this connection, we ask for a clear copy. Yan, sabi nila clear copy talaga, dear teachers. Kaya kung hindi clear copy yung papadala nyo, ay baka hindi magamit of the specific decision referred to. Ayun. Kaya dapat mabasa ng Supreme Court yung mga yung mga garnish letter nyo. At let's see kung anong magiging appreciation, action ng Supreme Court pag nabasa yung mga garnishment letter nyo from the RTC or MTC, no? Kaya ang suggestion ko sa inyo, yung mga gusto yung mga gusto, hindi ko kayo on your own decision to. Nasa inyo yan kung gusto niyo magpadala sa akin ng copy, ng clear copy, at dadalin ko in your behalf. Iko-compile ko kung ilan yung matatanggap ko till Monday. Yan, till Monday next week. I'll give you 1 week, no? Mas maganda yan kung malapit lang kayo, ipaserox yun ng maliwanag, tapos padala nyo lang ng lalamove. Or may somebody to ask. Pag ipon-ipunin nyo, then mag-utos ng isang group na bibigyan ko na lang ng pamasahe. Tapos, pag yung mga gusto, nahawakan ko na yung mga kopya nyo, hindi ko yan ipopost sa social media. Oo, dadaling ko lang yan in your behalf sa Supreme Court. So, ganun ang mangyayari. Sa mga gusto lang yung mga ayaw, wag. Kasi gusto ito, ito yung letter sa akin ng Supreme Court through email. Ngayon nasa inyo yan. Nire-represent ko kayo, no? Hindi Supreme Court, pero kailangan dalhin natin yung mga decision ng korte. Ito'y para sa mga gusto lang. Again, ang kailangan natin clear copy. Kung yung clear copy nyo ay hindi pwedeng may send sa messenger, mag-xerox kayo on your own, tapos ipadala nyo lang dito ng lalamove. Ngayon, ang problem natin, yung Visayas Mindanao, subukan nyo lang, mag-try lang kayo na i-send sa messenger kung kaya. Piprint ko, no? Piprint ko. Ngayon, pag malabo, baka hindi natin maisama. Dapat malinaw kasi. So, naintindihan ba, dear teachers? Ito'y para doon lang sa gusto. Oo, para doon lang sa gusto. Mag-isip kayo kasi hindi ko yan ipopost sa social media, of course. Bakit ko ipopost? Hindi tayong pwede mag-post ng ganun. Alam ko naman yan. Basta yan, pagdapo sa akin, titignan ko, i-screen ko, I-scan ko, titignan ko kung clear. At titignan ko kung tama ba yung document na hinihingi. Diba? Then, kung okay naman, tama yung document na hinihingi, gagawa uli ako ng letter sa Supreme Court stating, re-replyan natin yung
sabihin, yung letter nila sa akin, yung reply nila sa akin na nanghihingi sila ng kopya. Okay? Ipa-file ko yan. Gagawa ko ng, i-compile ko in folder. So, naintindihan ba ng mga guro natin sa buong Pilipinas to, no? Hindi ko lang alam kung paano yung Visayas, Mindanao. Pero lang muna siguro, tingnan muna natin. Pwede naman siguro yung mga nandito lang muna. Wag muna mag-send yung mga nasa Visayas, Mindanao. Tingnan muna natin kung ano ang magiging resulta nung dito sa malalapit. Pwede rin naman ganon. Oo, nasa inyo kung gusto nyo magpadala or magantay muna kayo. Yung mga malalapit lang muna dito na kaya magpadala ng clear copy, yun muna ang dadalhin natin at tingnan natin kung anong magiging desisyon, action ng Supreme Court. So, naintindihan ba?